Oh, morning, ma'am. Morning. Did you buy anything? Just the food? Your own personal food? Yeah, ma'am. Any It's alcohol? no, ma'am. Tobacco? Nope. So you crossed 3 days ago to pick up one load in Oregon? Yeah. So what happened? So I went into the. Alright guys, morning. Babalik ang lakay tracker. Pagigising ko lang. Ay, sarap matulog. Wow! Siguro dahil napagod ako kagahapon. Start natin ang truck. Nagbuhat ako, sabay naglakad ako ng 10,000 steps, isang kalahating oras na lakad, sabay tulog. Nakatulog ako ng kahit gigising ko lang, diretso 10 hours yung tulog ko. Wow! Sarap matulog guys. Pero nakakita yun sa previous video vlog natin, nag-pick up tayo. Hindi na ako nag-drive guys. Tinapos ko na lang yung reset ko. Nag-reset na ako rito sa karsada kasi wala na akong oras eh. Umalis ako mula 1 ng August hanggang ngayon hindi pa ako umuwi. Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo nung umuwi ako sa bahay is just sleep lang yung ginawa ko doon. Hindi yun talagang reset. Hindi ako nakapag-reset. Wala nun hanggang ngayon hindi pa ako nakakapag-reset. Puro 24 hours lang yung nakukuha ko. Kaya nagbibigay ng recap. Ngayon kailangan kong i-reset na ito kasi 2 weeks na ako. Kailangan ko na mag 36 hours talaga. Kaya nakita nyo nakita natin naka-sleeper berth ako ng 34 hours and 42 minutes. Kung dito sa US ito talagang legal na ako, naka-reset na ako sa US. Pero sa Canada, pupunta tayo ng Canada, antayin ko muna ng 1 oras at 17 minutes para sa ganun 36 hours bago tayo magsimula. Magkape muna tayo guys. Kape muna tayo. Sakit ng katawan ko, sakit ng legs ko. Lahat masakit sa akin. Buhat kasi, nagbuhat tapos naglakad. Exercise, wala akong ginawa kagahapon. Maghapon nila ako lulutan at tagal din eh. Kaya marami akong pagkakataon mag-exercise. Sakit yung aking Tsaka pag ako nagkakape guys, nagkakape ako, kape lang talaga, walang asukal. Black coffee. Uy. Kape puro black coffee para lalo tayong mabuhay, pagising. Kape lang ako at pagkatapos nito pre trip na rin ako, tapos maya maya larga na tayo. Nakita nyo dyan sa harapan ninyo, ipa-plus ko yung cellphone ko.
Tapos ko dyan sa harapan ninyo yung aking ano guys, yung kapag ka ganitong owner operator kasi dito sa Canada, owner operator, long haul truck driver, meron merong kaming meal allowance na pinipilapan. Nakita nyo dyan sa harapan ng inyong yung pinipilapan kong meal allowance. I mean, actually si Macy's ang nagpipilap ng meal allowance na to eh. Kung nasa Amerika ka, makikita mo US 20 yan. Kapag ka nasa Canada ka, CA 1.4 yan. Kapag ka US 20 guys, yung meal allowance namin, yun yung USD lahat yan, yung 20 na yan. Ewan ko kung magkano yan, si Macy's kung magkano ang meal allowance kapag nasa Amerika ka. Tapos kapag ka Canada ka, nakalagay dyan CA 1.4 140 yata yung meal allowance kada isang araw namin eh. Kapag sa USD 200 ang meal allowance namin yata sa USD yun, kukonvert mo pa sa yan, kukonvert mo pa sa Canada yun, kaya magdodoble. Hindi pa siya nakapag-fill up ng 23 at saka 24 kung betya mo yan, 23 pa lang. Dito sa Canada guys, at US, kapag long haul truck driver ka, may meal allowance ka. Halagang kaya kapag nag-file ka ng income tax mo, may mga marireimburse ka ritong malaki kasi malaki ang meal allowance ng mga long haul truck driver dito. Yung long haul truck driver kasi basta hindi ka within 24 hours hindi ka nakauwi sa bahay ninyo at range mga 300 kilometer yata mula sa bahay ninyo. Kung nag-long haul ka, consider long haul na yun eh, tapos hindi ka nakauwi sa bahay ninyo ng within 24 hours, may meal allowance ka na. Ang kagandahan talaga dito sa dito sa Canada at US, yung ganyan, may meal allowance, binibigay yan ng binibigay yan ng binibigay ng Government of Canada. Kaya ang dami talagang pakonsuelo dito ng mga ng gobyerno ng Canada kapag nandito ka naglong haul truck driver. Meal allowance mo pa lang tiba-tiba ka na. Kaya ngayong mga kakilala natin dyan na work permit pa lang, nagtatanong kami kung magkano yung magkano meal allowance mo, magkano na-receive mo nung nagpal ka ng tax refund. Sabihin lang sa akin, naka-receive ako ng 11,000 lakay. Ang laki ng meal allowance na binigay sa akin kasi nga halos nasa karsada na ako eh. Yun ang kagandahan nun, halos nasa karsada ka, hindi ka umuwi. Paano ba malalaman yon? Kasi kapag nag-file ka ng income tax guys, itong ilag mo na to tandaan natin, itong ilag mo na to, yung every daily basis mo na nandito, kung saan location ka, nandito rin yung location mo eh, nandyan yan. Kapag ka every 3 months i-download mo yung record ng yung ilag dito, itong ilag niya dito. Kapag ka hinanap ng accounting ito or CRA o kahit saan ka man magpapile ng tax, na kung kanino man na na accounting na firm, hahanapin ito para may pakita ka, may proof, kukwentahin lahat doon, automatic makukwenta at may bibigay sa iyo yung refund mo. Kung hindi ka umuwi ng bahay mo ng isang buong taon eh, baka mababa pa yung 20 mil na meal allowance mo dyan eh. Meal allowance pa lang yan eh yung tax refund mo pa, may marirefund ka pa rin naman sa tax mo eh. Dito sa Canada hindi naman lahat puro pabigay sa tax dito. Meron din naman ditong meron din naman ditong pabalik si Canada. Kaya maganda rin dito, maganda talaga dito sa Canada. Mga iba hindi naiintindihan kasi marami raw tax. Pero ang totoo, yung tax na yon ibinibigay din sa mga tao yun. Tignan mo na nga lang yung mga pamilya na ilan ng anak may binibigay ang government para suporta sa mga anak, di ba? Pagpapalaki,
libre ang pag-aaral dito, libre ang healthcare. Pag-aaral mula elementary hanggang high school, libre. Kaya ibinabalik lang din ni Canada yung tax na inaano mo, ibinabayad mo. Kaya para sa akin, normal na lang yon, at least kahit paano. Mas maganda na rin naman dito sa Canada kaysa sa Pilipinas, kasi siyempre sa Pilipinas, bago ako nag-Canada, nakatira naman kami dyan mula nung pag pinanganak ako hanggang sa pag-alis namin ng Canada, which is 33 years old ako nung nakarating ako ng Canada. Wala naman ako talagang wala naman kaming paluwal na natanggap sa government of Canada. Totoo ito guys, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako baka sabihin nyo sa akin na lalo kung masyadong idinadaw ng economy ng Pilipinas, pero yun naman talaga ang totoo. Naranasan ko naman talaga mula nung pagkabata ko at hanggang sa nagka-edad ako ng 33 nung nakarating kami ng Canada rito. Wala akong wala natanggap ang family ko na ayuda ng gobyerno dyan. Nagtrabaho rin ako dyan sa Pilipinas, ng pabrika at saka kung ano pa. Wala rin naman akong natatanggap, di ba? Dito sa Canada mga mag-asawa dito may trabaho, tapos nagkaroon sila ng isang anak, mayroong pakonsuelong binibigay si Canada rito, yung tax. Tapos pag nag-aaral na yung anak mo, mula elementary hanggang high school, libre yan. Yung healthcare mo, magpa-check up ka, magpa-check up ka, at kung ano pa, x-ray, libre lahat yan, binabalik ni Canada. Sinasabi ko to sa inyo guys kasi na-experience ko talaga. I did experience it. But anyway guys, at least kahit pa paano, mag-pre trip na ako maya konti. Busing ko lang yung kape ko. Alright guys, mag-pre trip muna tayo. Tsaka na tayo lumarga. Mahirap na at baka mamaya madali na naman tayo o ma-pull over tayo at may masilip ang mga pulis sa atin. At least ngayon pa lang makita na natin, mape-prevent na natin yan. First of all, check lights. So far nagay-latay dutakto laseng ni kakapanghugas tayo. Wala, marumi na naman. Hindi mo kasi ma-predict talaga kung anong weather sa ibang lugar Ayan, marami na naman Okay, lights. Of course, check natin lahat yan. Ilaw dito meron. Ang tanging nawawala lang yung ating license plate, pero akong problema. Alright. Kapwa natin mga truck driver Ilaw. Simple lang tong trabaho natin, kaya hindi na tayo dapat tinatamad pa. Ilalim. I'm sure hindi bumagsak ito. Yun. Airbag natin is properly inflated. Yun. So far wala akong nakikita hindi maganda. Okay. May padlock na, mayroong customer seal na pula. Mayroon pa tayong bolt seal. Ilaw. Baba taas hanggang sa taas. Side by side hanggang taas. Ayos. Iba ang tunog ng malambot kasi iba. Alam na alam mo kapag tinap mong ganun. Kalahati. Okay ba yan? Tigas? Ito. Kailangan ko magpalit ng gulong
Ito yung ano, natusok guys. Hindi naman umabot hanggang sa ilalim kasi mataas. Papapalit ka ng isang gulong. Ewan ko bakit nagkaganyan yung gulong na yan. Ewan ko. Okay, so 30 ang set point, 35 ang box ayos. Tara guys, tara. Alright guys, let's go. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa kay medyo malayo ang ating tatakbuhin. Pero bukas andun na ako. Tara. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa US 26. Portland, Oregon. Parang ano lang ito eh, parang Keep right on US 26, then keep right. oh, parang Chicago, Illinois lang ito. Matraffic din dito. Bagay, kailan ba naging hindi matraffic sa Washington at saka Oregon? Oh, sige, busina kayo doon, busina kayo dito eh. Ano naman ang magagawa natin dyan eh, matraffic nga eh. Panay lang kayo busina, panay kayo busina. Hindi na lang kayo mag-focus mag-drive para sa ganun eh dire-diretso lang. Okay, so Salem. Keep right to I-405 South. Pay attention tayo sa mga ganitong pagmamaneho guys, kasi kung hindi, naku, patay ka. So hands off muna tayo sa mga gadget, mga cellphone ha, pagka nagmamaneho tayo. Baka mamaya panay tayo cellphone ha. Sa ganitong klase ng ano, In 1 mile, keep right to I-5 North. ka-traffic tapos panay ka pa cellphone, tayo na, aksidente abutin mo. Wag ha. Bilang content creator at saka influencer, binibigay ko lahat sa inyo ang magagandang mga bagay na makakatulong sa inyo. Huwag kayong magsi-cellphone. Ang cellphone nandyan lang yan. Mahalaga yung buhay natin at saka buhay ng mga taong nandyan sa kapaligiran natin. Yung mga taong we share the road, driver, we share the road. So the Deles, dito tayo, kanan tayo. Cheryl. Pasikot-sikot ito guys, kailangan alerto tayo In rito. 1 mile, take exit 300 on the right to I-84 East, then keep left. Okay. Maganda. Maganda ang patakbo nila sa akin ngayon guys. Natutuwa talaga ako. Alright guys, ayan. Dito na tayo ngayon sa Idaho or Post Falls, Idaho Way Station. Bukas ang timbangan. Bukas ang timbangan. Huwag i-bypass ang mga timbangan na bukas guys, kasi mahabulin ka talaga ng mga pulis. Palaki pa naman ang ticket niyan guys kapag ka na-bypass mo ang mga timba-timbang. Paktay na. Recreational vehicle to the left, truck to the right. Tawang ko. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi ako overweight, kasi base sa gauge ng aking truck. Dahan-dahan lang. $12,000 steer, 30,300 drive tire.
mileage is below normal. 21,000 trailer tire. Proceed. Yun. Diretso tayo, diretso. Alright guys, diretso tayo, diretso. I-90. Tapos nito, ano na tayo? Kingsgate border. Eastport Kingsgate border. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin, dire-diretso. Yes! Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Bonners Ferry, Idaho. Small town pero ano sila rito, progreso kumbaga. Ayun natin, may timbangan dito eh. Baka bukas. Oh, hindi. Ay, sarado. Yan natin yung yan Sturgeon Station. Maluwang na maluwang na truck stop yan. Pero bago lang yan. Mga about a year ago nila ginawa yan. Ay, tayo. Commercial farm, truck over. Close. Kaya dire-diretso na tayo. Yan. Mamayang hapon, nandun na ako sa Calgary, Alberta. Delivery natin bukas, Lunes, mga bandang alas 11. Tama-tama, naka-deliver ako. Nandun na rin sa opisina yung mga dispatch namin. Paano makakapaghanap-hanap na rin sila ng panibagong assignment sa akin. Kasi naka-reset ako sa Amerika. Sa mga nakasunod sa previous video natin sa Blaine, Washington. From Blaine, Washington, ang nangyari doon, ipapaliwanag ko ulit, yung aking logbook dito sa Canada, sa Canada, bago ka pumasok ng Amerika, make sure mo naka 10 hours straight na off duty ka bago ka tumawid ng borders. Kasi kapag hindi ka naka 10 hours na off duty or sleeper, pag lalabas ka ng Amerika, magpapalit itong ilag dito, itong ilag natin, magpapalit ng time zone. So ang mangyayari sa time zone, i-recalculate niya yung off duty mo. So naka 8 hours off duty lang ako sa Canada. Dapat kasi sa Amerika, dapat 10 hours dapat. Kaya pag nandun tayo sa harapan ng border, nagpalit itong ilag ko ng time zone. Siyempre in-accept ko, na-recalculate na. Wala akong oras sa Amerika, kaya kailangan kong huminto somewhere nearby na truck station para mag-sleeper, para bigyan niya ako ng driving hours. Pero legal ako, marami pa akong driving hours. Ang naging problema lang, wala lang akong off duty na na-accumulate na 10 hours of duty, kaya nag-violation yung ilag ko. Pero legal ako sa driving hours kasi meron pa. Nakuha yung ibig ko sabihin, mayroon pa akong driving hours. Hindi ko lang na-accumulate yung 10 hours of duty ko bago ako pumasok ng Amerika. Ganun yung nangyari. And then sa mga nakasunod, dumiretso tayo sa sa pick up natin ng gabi. So gabi, kinaumagahan yung aking pick up, 12 hours of duty na ako noon. Tapos gabi, 36 hours, kinaumagahan, which is kahapon, 36 hours ko. Naka-reset ako kasi dumire-diretso na ako doon nag 36 hours of duty ako doon Tama-tama, kinaumagahan,
niludan nila ako, eksaktong 36 hours ko, kaya tuloy nag-accumulate ulit tayo ng 74 hours. Kaya buo na naman yung ating driving hours. Kahit hindi na naman ako umuwi o hindi na ako mag-reset nito, tuloy-tuloy na naman. Excuse me. Paano hindi ka mauubusan talaga ng oras, guys? Mula nung August 1, umalis ako ng bahay, hindi pa ako nakaka-reset, no? 24 hours lang ako sa kalsada, sinisikap kong mag 24 hours At least magre-reset yung aking clock para sa ganon, tuloy-tuloy ako. Pero ang nangyayari kasi doon, yung recap mo darating maliliit lang. Yung drive mo ngayon, kung nag-drive ka ngayon is 5 hours lang, yun lang yung babalik sa'yo next week. Yun ang hindi maganda ron. Pero ngayon, full hours driving na tayo at meron na tayong buong driving hours. Kaya kahit saan na naman nila ako i-dispatch niyan, kahit hindi muna ako umuwi, okay lang yon. Kahit tuloy-tuloy ang ratratan natin, ayos yan, walang problema yan. Ang importante, i-dispatch nila ako ng i-dispatch, o patakbuhin nila ako ng patakbuhin. Ngayon full hours naman na ako. Sinabi ko na rin sa dispatch ko I got my reset. At if you guys need me to keep moving, makakalarga tayo ng makakalarga. Gawa nga lang syempre full hours driving tayo. Wala tayong problema sa hours of service. Kompleto tayo. Ayan. Kaya tuloy ang ratratan kung saan nila tayo papuntahin. But anyway guys, ang next stop natin is Esport Kingsgate. Focus lang ako dito sa US 95 kasi salubungan to masikip pa ito. Meron pa tayong 30 minutes hanggang sa Esport sa Canada border, and then 3 oras from Canada border to Calgary, 3 oras pa. Andun na tayo mamayang hapon. Kaya relax na ako mag-drive kasi bukas pa naman ang delivery. Alright guys, yan, tuloy-tuloy lang tayo. Alright guys, ayan, almost to the border na tayo. 2 kilometro na lang. Sana hindi tayo ma-pull over dito. Nung nakaraan dito, nag-participate nila ako ng examen. Kung gusto nyo mapanood yung participation ko sa examen dito, ilalagay ko yung video dyan sa description down below. At panoorin nyo. Yung pagbablog ko guys, sinishare ko yung mga experience ko sa sa karsada. Sa mga nakakaintindi sa akin, maraming salamat. Sa mga define my video no useful, may pasensya na lang. Ganoon lang naman yan. But anyway, thank you talaga sa lahat ng viewer, subscriber. In 1.25 miles, arrive at Esport Kingsgate on the right. Okay. Esport Kingsgate. US Canada International Border. 1 mile. Baba tayo para sarado ko yung aking para may sarado natin yang Reaper. All commercial vehicle stop at custom. Yun guys
US Custom Canada. Dito tayo rito sa gilid. Dito sa gilid. Para isarado natin yung Reaper. 300 feet. Arrive at Eastport Kings Gate on the right. Esports Idaho. Ito muna tayo. Dito lang ako rito. Choose Border Cross. Yan. Malang guys. Alright guys. Papeles. Nagsama kasi yung kotse at saka truck dito sa ano Alright guys, after nito tayo naman. Okay, so i-prepare natin. Balik Canada na naman tayo. Tayo natin mag-green. Pinatabi doon, i-inspectionin siguro yun. Hindi, diretso. Rekta. Oh, morning ma'am! How are you today? I'm good. Thank you, boss. Winnipeg, Manitoba. When did you go down? 21st, ma'am, this month. Sorry, the 21st? Yeah, 21. And where did you cross? Blaine, Washington. And what did you take down?
OMT when I go into Hillsboro, Oregon. What do you have now? Mashed potato. Mashed potato. Where's it going? Calgary, Alberta. So where did you pick it up? Hillsboro, Oregon. Did you buy anything? Just the food? Your own personal food? Yeah, ma'am. Any It's alcohol? no, ma'am. Tobacco? Nope. So you crossed 3 days ago to pick up one load in Oregon? Yeah, so what happened? So I went into the shipper and I stayed there so I can get a reset because I don't have any more driving hours. So that way I have a lot of reset. I mean driving hours, so my dispatch can keep me go forward. So how many hours did you reset? 36, including with the here now. There you go. Thank you, ma'am. Yep. All right. Kinabahan ako sa tanong, guys. Kala ko ano hindi ko na-videoin yung mukha ni madam. Napakasungit yung itsura niya eh. Pakasungit yung mukha niya. Masungit yung mukha ni madam. Agay latay sungit to. Hindi ko kasi nakataas yung ano eh. Nakataas yung ayan na. Tawid muna tayo. Tahinto muna ako doon. Okay, Canada. Stop for the stop sign. Ayan. Welcome to British Columbia, guys, ha. Nagbabalik tayo. British Columbia. Guys, Canadian passport. Thank you, Lord. Citizen na tayo. Wala nang problema. Ito ako rito sa may ano. Tapos buhayin natin yung ating ano. Dito. Kailangan lagyan na rin kasi nila ng ano rito para hindi na tayo pumunta rito eh. Mali naman sila eh. Hindi ka dapat mag-crossing sa dalawang ganyan eh. Kailangan kong buksan yung aking reaper eh. Alangan naman. Hindi ka pwedeng wag eh. Bubuksan ko dapat yun. Kailangan ko buksan ng reaper. Mamaya mabulok yung aking ano eh. Pangarga. Okay. Tayo. Okay. Ayan guys, buksan muna natin. Ayan, ikutan natin. Napakasungit yung si madam eh, yung pulis. Hindi ko rin na-videoan kasi mahirap naman yung lagi kang video sa mga mukha ng mga pulis niyan. Baka mamaya ma-red flag na naman tayo sa border. Ayan na, US Custom. Ang dami niyang tanong mo. So, did you went for 3 days in America to pick up only one load? Akalain mo yung mga tanong na yan? Eh siyempre paliwanag ko, nag-reset din ako sa karsada. Nag-reset ako. Kinabahan talaga ako sa mga datingan ni madam eh. Akala ko ano pang mga tatanungin. But anyway, yan guys. Si Cordapia, katuwang natin sa hanap buhay. Come on. Huwag tayong malis hanggat hindi start diesel engine. Okay. Ilag. Yun guys, ito sinasabi ko sa inyo. Ganito kasi nangyari sa akin doon sa previous video vlog natin. Nakita nyo ha. Gusto kong i-share sa inyo para makita nyo sa mga hindi familiar sa mga ilag namin dito sa sa Canada. Kasi ang viewers natin hindi naman
lahat nasa Canada ang viewers natin, kaya gusto kong ipakita. Ayan oh. Ganito yun guys. So changing zone. Andyan yung Canada South 60, Canada cycle, ayan oh. Shift 11, cycle 60. Kapag kinonfirm ko ito, magiging Canadian na. So you have entered the south of 60 zone on 2025 August 24th at 12:52 p.m. Consult your hours of service status according to the regulation in effect below and confirm the zone change. Okay, i-confirm natin. Pag kinonfirm mo to, matik magiging Canada na tong driving hours ko. Doon sa previous video natin, i-confirm ko naging US, wala akong driving hours kasi hindi nga ako naka 8 hours naka 10 hours of duty. So confirm. Ayan, may hours tayo, 10 hours and 37 minutes remaining. Ayan. Okay. Alright guys, ayan. Kinabahan talaga ako sa mga tanong ni Madam eh. Pero at least kahit paano, kumpirmado na sa Canada na tayo, wala na naman tayong problema. Hindi tayo yung mga, ang daming mga tinatanong nila kasi minsan ang dami nilang mga tanong yung mga yan eh. Ang hirap pa doon, ang sungit. Nakaganyan ng kilay niya oh. You only pick up one and you stay in America for 3 days. Sabi ko naman, siyempre kaya ako mag-rest, wala na akong oras eh. Kaya ngayon guys, naka full 70 hours na ako. Ayan, makita ko sa inyo, full 70 hours na ako. At pwede na ulit tayong magtuloy-tuloy sa ratratan. So, logbook, history, recap. Ayan, naka full 70 hours ako. Naka 36 hours reset ito. Okay, sana makita natin. Ayun, so 36 hours reset ako dyan. Kasi nga yung pinapaliwanag ko sa inyo, maaga akong dumating, tapos tinuloy-tuloy ko na nag-reset 36 hours. Kaya naka full 70 hours ako after 36 hours. So may nagamit na akong almost 10 hours driving. Kaya ngayon may 60 hours pa ako. Ayan, sa Canada South 60, regulation 70 hours of service. Ayan guys, kaya pwede na naman nila akong i-dispatch kahit hindi muna tayo umuwi. Basta importante tuloy-tuloy. Ang biyahe natin maganda yan. Ayan, at least paano naka-reset na tayo at buo na naman ang ating oras. Guys, andun na ako mamaya sa sa Calgary, Alberta. At siguro putulin ko na yung video vlog natin dito hanggang sa muli natin pagkikita guys, no? Thank you for watching. At mag-ingat kayo lagi, no? Ito mga ipinapakita ko sa inyo, nakikita nyo ito, pwede nyo ma-prevent. Pwede nyo ganun pala yung ginawa nila, kaya nangyari kay kayo, ganito, napanood ko, hindi ko gagawin. Itong mga video yung ipinapakita ko sa inyo, hindi ipinapakita ko lahat sa inyo. Maganda at pangit pinapakita ko, aberya o hindi aberya pinapakita ko para matuto kayo. Hindi pwede rito yung puro na lang maganda ang ipinapakita mo sa vlog mo. Kasi kapag puro maganda pinapakita mo sa vlog mo, wala nang maniniwala sa mga vlog mo. Ano yun? Para ka na lang nabuhay sa in a perfect world na parang wala, talagang perfecto na talagang walang problema. Malabong mangyari yun. Never na hindi nagkaroon ng problema ang isang tao. Pero ang point doon is, kahit magkaroon tayo ng problema, kayang-kaya nating resolbahan. Sa pamamagitan na napapanood nyo sa akin, nakakakuha kayo ng idea, at least kahit papano, next time, alam nyo kung kayo man ang malagay sa sitwasyon ko. Ganun lang ka-simple yun guys. But anyway, thank you for watching. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin, tuloy-tuloy ang vlog natin, tuloy-tuloy ang suporta nyo sa akin para sipagin akong magbigay sa inyo ng inspiration para din sa mga for viewers or entertainment only. Ayan guys, ito ang buhay ng Lakay Trucker dito sa Canada. Long haul truck driver. Yan. Pamilyado, Ilocano. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Peace up. Bye. Lakay Trucker.